What's up? Welcome po sa ating channel. Hindi ko po matiis na hindi po gawa ng reaction video at opinion. Ito pong video na ating panonoorin. Ayoko po sana lagyan ng gantong klaseng topic o gantong reaction ang ating video. Gusto ko lang po sana umiikot lang sa issue po natin between China. Pero hindi ko po matiis dahil grabe na po talaga ang ginagawa o binabato nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang title po nito, Vice President Sara Duterte. Binanatan si President Bongbong Marcos na amoy alak umano. Grabe! Lahat na lang po ay ibinabato sa ating mahal na Pangulo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na kung gusto mo ng mga ganitong topic para updated ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na po natin to. Panoorin na natin para malaman natin ang nilalaman. Let's do this. Binanatan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na amoy alak daw nang kausapin niya noong nagbitiw siya bilang DepEd Secretary. May sagot naman dyan ang palasyo. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Grabe. Banat ng palasyo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na napag-iiwanan na raw ang edukasyon sa Pilipinas. Nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Ang bisa Tama yung sinabi po ni Madam Claire, no, na complete failure, no. Tama po yun dahil po ito nga po si Vice President, siya po ay dating hawak niya po ang DepEd. Tapos meron po siyang lakas ng loob para sabihin na talaga pong bagsak po ang edukasyon natin. Samantalang siya yung po yung humawak nung nakaraan. 'Di ba? Parang nag-feedback o nag-bounce back po sa kanya. 'Di ba? Yung kanyang namutawi sa kanyang labi, no? Yung kanyang sinabi na yun. Dahil siya mismo ay humawak sa DepEd. 'Di ba po? Nakakatawa. 'Di ba? Yung ganyang mga pahayag. Dahil okay sana kung hindi siya naging ng DepEd, 'di ba? Hindi niya hinawakan yung DepEd eh. Pero yun nga yung sinasabi niya na yun, maling-mali po yun. At unang-una, hindi po siya guro. Hindi po siya nagtuturo sa ating mga estudyante. Malaking sampal po yan sa ating mga guro. Siyempre po, naghihirap po ang ating mga guro para turuan po ang ating mga anak. Tandaan nyo yan, no? Hindi po niya pwedeng sabihin ng basta-basta lang na naging ganun po ang ating educational system. Di ba po? At kung sinabi man niya yon, ay magre-reflect po talaga sa kanya yon dahil po dati niyang hinawakan ang DepEd. Maling-mali po talaga, no? Kumbaga, napaka-ironic po ng kanyang komento na yon regarding sa ating educational system. Bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. ang bise ano raw hugot ng komentong complete failure. Nung nag-resign nga raw siya ay pinigilan pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre pipigilan ka. Unang-una Vice President ka. Siyempre magtataka si Pangulong Bongbong Marcos bakit ka bibitiw o bakit ka aalis bilang head niyang Department of Education, di ba? Hindi ka naman pwedeng bastusin na, sige, mag-resign ka. Gusto mo yan eh. Hindi naman ganoon eh. Bilang courtesy, bilang may modong tao, di ba? Pipigilan ka niya. Di ba? Unang-una, Vice President ka. At kung magkatrabaho mo yan, yung pinasok mo na yan na naging DepEd Secretary ka. Kung iisipin mo, dapat talaga ikaw yung nagpalago, di ba, nung Department of Education. Pero, bakit iniwan mo sa ere? Di ba? Kaya, yun tuloy sinasabi ngayon ng Malacanang na complete failure ng dahil sa'yo. Di ba? Real talk lang po yun. Ganun po yun. Dapat po kasi, itong ating Vice Presidente ay nag-iisip po ng mabuti bago po siya magbibitaw ng mga salita. No? Dahil po, yung nga po nag-bounce back sa kanya, bumalik sa kanya. Di ba? Yung kanyang sinabi na yan. Nung nag-resign nga raw siya ay pinigilan pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung Aray. total failure ako. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ang matindi pa, amoy alak pangaraw ang Pangulo nung nag-usap sila sa palasyo noong June 19, 2024. Tingnan nyo. At dito rin, kaya rin po ginawa ko ng reaction to ngayon. Dito po ako naiinis eh. Ang dami pong mga ganyang binabanat na salita nitong ating Vice Presidente sa ating Pangulo. Di ba po? Isipin nyo, kung talagang may naamoy niya si Pangulong Bongbong Marcos, di ba, nung nag-usap po sila na yon nung 2024, bakit ngayon nga lang sinasabi?
parang ang dating po niyan kasi ay paninira na lang, 'di ba? Hearsay, no? Parang gano'n, imbento. Gano'n po 'yan eh. Opinyon ko lang po 'to, no? Kasi po talaga pong hindi na po maganda yung ibinabato sa ating pangulo, 'di ba? Panoorin pa po natin para malaman po natin ang kabuuan ng konteksto nito. Pangaraw ang Pangulo nung nag-usap sila sa palasyo noong June 19, 2024. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Mhm. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Kung hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Grabe naman talaga itong ating Vice Presidente, no? 'Di ba? Kung iisipin niyo yung konteksto nito, 'di ba? Isipin niyo, no? Ang pinag-uusapan yung tungkol po sa edukasyon. Yung sinabi niya na yun nga raw bagsak daw po ang educational system natin. Tapos nirebatan lang siya ng ating palasyo, 'di ba? Na total failure nang dahil sa kasi iniwanan mo eh. Dati mong hawak 'yan eh. 'Di ba? Nang dahil sa naging total failure. So ganun pala. 'Di ba? Tapos ngayon ang nirebat niya ngayon, kumbaga parang ad hominem 'to eh, kumbaga imbento na salita. Kasi kung talagang totoo na naamoy niya si Pangulong Bongbong Marcos, dapat noon, syempre may galit siya kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? O may gap sila. Dapat yung instances nung noon pa yon, sinabi niya na yon sa media. 'Di ba? Bakit ngayon niya lang sinabi and last year pa yun nangyari? Kuno. 'Di ba? Ibig sabihin lang po noon ay lumalabas lang po yun na pwedeng imbento o paninira. 'Di ba? Wala siyang proof. 'Di ba? Kumbaga siya lang ang nagsabi nung mga ganyang kataga. Kumbaga, ang lalabas talaga niyan ay paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, napaka-unethical at hindi po professional nung kanyang tinuran po dito. Kasi ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa education na sinasabi niyang bagsak eh. 'Di ba? So niribatan lang talaga siya dito eh. 'Di ba? Na sinabi naging failure, total failure. Kasi hinawakan mo siya eh. Yung education eh. Tapos gano'n yung iriribat niya. Eh, marami nga po nagsasabi ng ating BC ay, alam niya na, kumakalat po yun, hindi po pwedeng sabihin dito na may ganun siyang takbo ng pag-uutak, no? Na hindi siya hindi kaaya-aya yung tumatakbo sa kanyang utak. 'Di ba? Ganun po. At yun nga po, no, kung anuhin po natin yung track record na nga lang po ng ating Vice Presidente, siya po ay kumbaga nababansagan nga po siyang parang Vice Presidenteng si Dora. 'Di ba? Real talk po 'yan kasi po biyahe po siya ng biyahe, gala po daw ng gala. No? Sabi po nila 'yan ha. Sabi po sa social media po 'yan. Na ganun po at hindi nga raw po totally nagtatrabaho daw, no? Kuno, di umano ang ating Vice Presidente. Kaya makikita mo niyo naman po sa track record eh, kung sino po talaga ang nagtatrabaho sa kanilang mga posisyon. Kayo po sa comment section, no, mag-comment po kayo. Nagtatrabaho po ba ng maigi ang ating Vice Presidente? Mag-comment po kayo. O nagtatrabaho din po ba ng maigi ang ating Pangulo? Comment down below. No? Sa issue po na to talaga, ang dating po para sa akin ito ay paninira. Dahil po talaga, kung noon pa po nangyari yun, bakit hindi niya pa noon sinabi yan? 'Di ba? Ganun po yun. Ito po yung opinion ko lang po, no? At yun nga po, medyo hindi po kasi ang takbo ng utak ng ating Vice Presidente, marami po nagsasabi, no, na hindi talaga siya paiba-iba ang kanyang mga naiisip at kanyang namumutawi sa kanyang labi. Kaya marami po talaga ang hindi na po humahanga dito po sa ating Vice Presidente. Ituloy po natin. 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Sa isang pahayag, hindi direktang sinagot ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang tungkol sa umano'y amoy alak ang Pangulo. Pero sinabi niyang walang katotohanan ang mga kwento ng bise. Pasa rin niya pa, si PBBM ay hindi tulad ng iba na tanghali gumising kaya laging napupuyat ang mga taga-media para mag-cover. Facts, no? Yun pa ang mga laking facts, no? Maaga pong gumising ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At nakita niyo naman po, no, actually, ang ating Pangulo, di ba? Trabaho lang po siya ng trabaho, lahat po ginagawa niya sa kanyang kapasidad, ang kanyang pagtatrabaho, paglilingkod sa ating bayan. Di ba? Actually, hindi lang nga po niya pinapatulan po yung mga naninira po sa kanya kung ano-anong sinasabi na lang na
bangag-bangag, lahat na po binato sa kanya, no? Tapos ngayon, ito, alak naman. Di ba? Alak naman ang ibinabato sa kanya ng ating Vice Presidente. Ay, nako. Hindi ko na po alam kung ano po nangyayari, no? At parang hindi po talaga ano yung takbo ng utak po ng ating vice pagdating po dito. Ba na tanghali gumising kaya laging napupuyat ang mga taga-media para mag-cover. At ang hindi mag-gets ni VP Sara na complete failure comment ng palasyo, pinagdiinan pang lalo ni Castro. Noong panahon daw ng vice sa DepEd, 192 classroom lang ang natapos sa higit 6,000 target. Grabe, no? Kita nyo naman, ha? Oh, hindi po na-meet yung target. Di ba? Ano nangyari sa more than 100 million para sa ghost student dahil sa fake vouchers sa panahon niya? And how about the 1.5 million gadgets, laptop, school materials that had not been distributed from 2020? Di ba? Kayo na pong humusga kung sino po ang talagang totoong legit na nagtatrabaho o talagang naglilingkod sa atin. Ang ating Vice Presidente po ba o ang ating Pangulong Bongbong Marcos? At kung sino po ang totoong may katiwalian. Di ba? Nasa inyong mga kamay na po yan, no? Mag-comment po kayo sa baba kung anong saloobin nyo. Basta po ako, hindi ko na po natiis talaga na hindi gawan to ng reaction dahil para sa akin po sobra na. No? Na talagang hindi na po, para sa akin hindi na po makatao na talagang kung ano-ano na lang po ang ibinabato sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Puro, alam niyo naman po silang, sa part po ng mga Duterte, puro ganyan po sila magsalita eh. Diba? From tatay hanggang sa mga anak, ganun po sila talaga magsalita. Talaga pong kayo na po mag-isip kung ano pong klaseng pananalita yung kanilang sinasabi. Pero para sa akin po, hindi na po makatarungan ang kanilang ibinibintang o kanilang mga pinapasaring palaki sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano raw nangyari sa 100 million pesos na peking voucher para sa ghost students, pati sa higit 1 milyong gadget, laptop at school materials na hindi na ipamahagi. Nauna na ring nag-react ang grupo ng mga guro sa sinabi ni VP Sara na napag-iwanan ng edukasyon sa bansa. Ayan na nga po bang sinasabi natin, no? Yung kasasabi ko na po kanina, no? Hindi po kasi guro itong ating Vice Presidente. Siyempre po masasaktan po talaga dyan ang ating magigiting na kumbaga pangalawang mga nanay at tatay na mga guro. No, dahil tayo rin po ay mga nag-aral din po tayo, no. Tayo po ay talaga pong hinawakan po, kumbaga tinuruan, minolde ng ating mga mahal na guro. Talaga pong tatamaan po diyan at talaga pong masasaktan ang mga guro. Ang mga bayani po yung mga yan kung tutuusin, no. Sa election lang po, grabe po yung sakripisyo rin po nila sa pagbibilang ng mga boto. Talaga pong sacrifice sila. Actually, mababa nga rin po yung kanilang sahod, di ba, kung tutuusin. Ang hirap po ng kanilang trabaho. Isang bata nga lang po, yung mga anak lang po natin, di ba? Ang hirap na pong alagaan. Paano pa po yan kita nyo yung sa dami po ng estudyante na yan sa isang guro na nagtuturo? Napakahirap po niyan. Kaya po, sobrang saludo po ako sa ating mga guro. Talaga pong dalawang kamay po saludo sa inyo dahil kayo po talaga ang naging haligi rin po at naging pundasyon po ng aming mga kaisipan at karunungan. Nang dahil po sa inyo ay talaga pong nalinang po ang aming mga kaisipan sa mga bagay-bagay na kailangan pong matutunan ng mga estudyante. Kaya po, sobrang saludo po sa inyo. Nasa inyo po ang simpansya ko sa lahat po ng guro ng Pilipinas. Grupo ng mga guro sa sinabi ni VP Sara na napag-iwanan ng edukasyon sa bansa. Sabi ng ACT Teacher Party List, walang karapatang magreklamo ang hindi naman nagtatrabaho. Pero ayun na nga, no? Isipin nyo, no, mga guro na nagsabi yan, walang kailangan magreklamo ang hindi naman nagtatrabaho. Ayun tuloy, no, dumadami na po ang kaaway lalo ng ating Vice Presidente. Hindi po kasi siya nag-iisip bago niya bitawan po yung mga salitang yun eh. Marami po talaga po siyang masasaling. Diba? Eh, balak pa naman pong tumakbo sa susunod na eleksyon, diba po, na presidente, malamang, diba? Paano na po yan? Yung sektor po ng edukasyon o yung mga guro ay hindi na po siya gusto dahil po sa sinabi niya. Paano na yan? Diba? Talaga pong sa kanila na po nanggagaling o sa bibig niya po nanggagaling yan, yung mga ganyang salita. Kumbaga, sa sariling bibig niya po nasisira siya. 'Di ba? Kaya dapat po sa susunod sana ay isipin po muna ng maigi ng ating Vice Presidente ang kanyang sasabihin. At siyempre po nadadamay po yung ating magigiting na guro dahil po sa sinabi niya na yon. Dahil
Sa sobrang ironic nga po, 'di ba? Hinawakan niya po yung Department of Education, tapos sasabihin po niya yun na bagsak ang edukasyon. Kung bagsak ang edukasyon, damay siya doon dahil hinawakan niya eh. Kaya sinasabing total failure. Totoo po yun kung gano'n. Tapos nasaktan siya doon. Tapos ang iribat niya, si Pangulong Bongbong Marcos, nakainom. Kumbaga umiinom on the job, parang gano'n, di ba? Kumbaga sobrang ano na po sobrang hindi na po makatao talaga. Hindi na professional kung tutuusin ng kanyang sinasabi para lang makaribat no sa sinasabi ng Malacanang. Kaya ewan ko na po kung ano na pong isipin nyo, comment na lang down below. Pero nanindigan ang bise. We are truly behind sa education system natin. That is a fact of the Philippines. Bakit hindi mo in-improve? 'Di ba yun na yan eh. Okay, sige. Actually, totoo rin naman talaga yon na kung ikumpara natin sa ibang Asian countries, behind ng Pilipinas. Unang-una kasi, mahirap ang bansa natin. No? Kasi maraming corrupt. 'Di ba? Umihirap ang bansa natin. Pero actually, mayaman ang bansa natin eh. Kung wala lang corrupt, mayaman ang bansa po talaga natin. 'Di ba? At siya, naging ano siya eh, Secretary of Education siya. Bakit hindi niya in-improve? Nakita naman talaga niya na sinasabi niya, 'di ba, kung sinasabi niya na yan, na behind tayo. Ba't hindi niya in-improve? Tapos iniwanan pa niya sa ere. At meron nga mga issue na yung mga alam niyo na wala yung ganung kalalaking milyong halaga, 'di ba, sa Department of Education. 'Di ba? Sobrang ironic kasi. Kumbaga lahat po ng sinasabi po niya ay magba-bounce back sa kanya. Unang-una nga, kanino ka pa sinasabi, naging secretary siya ng education. Kaya talagang po yan lahat ay bumabalik sa kanya. That is a fact of the Philippines. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun lang po, no, ay comment nyo na lang po sa baba kung ano po sa loobin nyo sa napanood natin lahat. Ako po ay dismayado po sa ating Vice Presidente sa kanyang sinasabi na to. Kumbaga hindi po professional na. Kumbaga parang hindi na ikalawang pinakamataas sa Pilipinas na naglilingkod ang nagsasalita. Kumbaga parang naninira na lang, gumagawa na ng paraan para hindi siya matabunan. Parang ganon, di ba? Samantala ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy lang po na nagtatrabaho o talaga pong binibigay yung best niya para maglingkod sa atin, sa buong Pilipinas. Ganun po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Comment down below, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe kung gusto nyo ng ganitong mga reaction video. Mag-iingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.